karugtong ng ating kwento. For the Love of the Man-Hater, Chapter 11. Lumipas ang mga araw. Lalong humanga ang binata kay Anne dahil sa ginawa nito sa resort. Tamang-tama ang mga idinagdag na cottage. Marami ang may gustong doon mag-overnight. Mas tumaas din ang kita nila kumpara noong hindi pa si Anne ang supervisor. Congrats, Anne. Bati ni Marcus pagpasok pa lang ng dalaga sa opisina. Hi, congrats for what? Tanong ng dalaga paglapit sa mesa ni Marcus at umupo sa isang silya. Nag-report na si Dirly. Marami ang gustong umukupa ng mga bagong cottage, pero kulang na. Therefore, I decided to purchase 10 more at bukas ide-deliver. Turan ni Marcus. Really? That's great. Yeah, and you're an angel in disguise. Saad ni Marcus. Nax, nambola ka na naman, Mr. Montecristo. Of course not. Nahanap na namin ang kailangan ng resort. And that's really you. Seryosong turan ni Marcus. Oo na, baka maniwala na ako. May ipagagawa ka ba, sir? Wala na. It's almost 7, so working hours are done. By the way, Anne, I don't wanna see you working during nighttime, kaya babantayan kita. Turan ni Marcus. Natigilan si Anne dahil sa tinuran ni Marcus. Kailangan pa talagang bantayan mo ko. Sanay ako sa trabaho. Saad niya nang nakahuma. I don't want you to get sick. I'll take care of you because... Hindi tinuloy ni Marcus ang nais nitong sabihin. Oh, bitin na naman. Because I care. See you at 8 o'clock. Magbar tayo, hindi naman darating si Grayson ngayon. Si Ashley at Jel naman, may overtime. Alam mo naman ang baklang yon, naghahanap daw ng Hank na katulad ko. Turan ni Marcus na may kasamang biro. So tayong dalawa lang. Doon na lang tayo sa dalampasigan, mas fresh. At hindi gaanong maingay, hindi kasi ako sanay na pumupunta sa ganung lugar. Fair enough. Maikling tugon ni Marcus. Babalik na ako sa office. Ayusin ko ba ang mga gamit ko? Paalam ni Anne. Okay, see you. Tugon naman ni Marcus. Ngumiti na lang si Anne. Pagkatapos ay tuluyang lumabas ng opisina ni Marcus. Pagdating ni Anne sa opisina ay kulang na lang magtatalon na sa kilig. Ewan ba niya kung bakit ang lakas ng dating ng mga salita ni Marcus? Pakiramdam niya may nais ipahiwatig ang bawat salitang binibigkas nito. Marami ng lalaking nagtangkang manligaw sa kanya pero hindi naman ganon ang nararamdaman niya. Iba nga ba talaga siya? Katanungan sa isip ni Anne. From the very beginning, she saw Marcus. She already felt something. Pero nang dahil sa galit niya sa mga lalaki, ay hindi niya iyon pinapansin. But lately, parang naging importante na yon sa kanya. Ito na bang tinatawag na spark? Sa isip muli ni Anne. Naayos na lang niya ang mga gamit na hindi niya namalayan dahil sa pag-iisip niya. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok na si Anne sa kwarto. Kanina pa nakaalis si Anne subalit nanatiling nakatanga si Marcus. Bakit parang umaatras ang dila ko sa tuwing gusto kong sabihin ang totoong nararamdaman ko sa kanya? Sa isip ni Marcus habang nakatanaw sa kawalan. Katok mula sa pinto ang umagaw sa atensyon nito. Come in, sambit niya. Bumukas ang pinto. Sir, pinapatawag mo raw po ako. May problema ba? Tanong ni Jel pagpasok. Pakisabihan ang crew ng restaurant na ipaghanda kami ni Ann ng dinner sa isang cottage. And put some wine too. Utos ni Marcus. Okay po. Anything else? Tanong ulit ni Jel. Since overtime ka, check all the night shift staff. If they are complete. Kailangan natin ng tao ngayon. Midsummer is coming, kaya hindi dapat tayo kukulangin sa tao. Kung kailangang magdagdag, gagawin natin. Turan ulit ni Marcus. Sige po. Maikling tugon ni Jel, saka nagpaalam. Napabuntong hininga si Marcus bago tumayo at inayos ang mga gamit niya. Mayroong planong nabubuo sa kanyang isipan.
Sana hindi na naman maumid ang dila ko. Kastigo niya sa sarili. Sumapit ang 8:00 ng gabi. Katok sa pinto ang pumukaw sa atensyon ni Anne. Mabilis namang tinungo ng dalaga upang buksan yon. Ready? Bigkas ni Marcus, pagbukas ni Anne ng pinto. Uy, ang porma natin saad ng dalaga. Naka-faded jeans ito na tinernuhan ng v-neck t-shirt. Nabakat sa katawan nito. Hindi tuloy maikakailan na Hank ang binata. Oy, pinagnanasaan mo na naman ako, Anne. Untag ni Marcus sa dalagang nakatitig dito. Asa, halika na nga, gutom lang yan, saad ni Anne nang natauhan. Marcus offers his hand at hindi naman tinanggihan ni Anne. Ganon ang ayos nila pag magkasama. Sa tuwing gabi, magkahawak kamay habang naglalakad. Oh, such a sweet couple. Wika ng isang foreigner na babaeng nakasalubong nila. Malapad ang ngiti ni Marcus dahil sa tinurang iyon ng babae. Ramdam naman ni Anne ang pag-init ng mukha niya. Hindi na lamang ilang beses na pagkamalang silang couple. Ayaw na niya ng away. Isa pa, komportable na rin siya sa resort at hindi siya basta-basta makikilala o matutunton doon. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na sila sa cottage. Kumpleto na ang mga pinagawa ni Marcus. Nakalatag na lahat sa lamesa. Ang dami naman yan, mauubos ba natin lahat? Tayong dalawa lang naman ang kakain. Saad ni Anne. Hindi ko alam, nagugutom na ako Have a seat and let's eat. Tugon ni Marcus pagkatapos ay umupo na. Umupo na rin si Anne paharap kay Marcus. Ang layo mo naman, natatakot ka bang tumabi sa akin? Wika ni Marcus. Hindi naman ako takot sa kuting. Pilyang tugon ni Anne. Dito ka nga sa tabi ko, hindi naman kita kakalmutin. Mas matakot ka kapag sidamulag. Ganting biro naman ni Marcus. At para wala nang maraming dagdag ay lumapit na lamang si Anne sa tabi nito. Kapwa nagpapakiramdaman, lalo na si Anne. Pinapakiramdaman niya ang mga kilos ni Marcus. Kulang na lang, pati pagtibok ng puso nito ay pakinggan niya. Sa loob-loob naman ni Marcus ay ramdam nitong may malalim na dahilan si Anne kaya galit sa mga lalaki. At yun ang nais nitong malaman. May kutob din itong hindi lang simpleng babae ang dalaga, base sa mga kilos nito sa trabaho. At talagang siya ang pinili ng kanyang ama matapos humingi ng suhestyon. Naisip niya minsan na paimbestigahan si Anne subalit tila mayroong bumubulong na wag ituloy ang inisip. Kaya laging nawawaglit ang bagay na yun sa isip nito. Isa na rin sa dahilan, his father hired Anne and he knows him na hindi basta-basta pumili ng empleyado, talagang mabusisi. Kakain ka ba o tumunganga ka na lang dyan? Untag ni Anne kay Marcus nang napansin na nakatingin sa kawalan. Kakain siyempre. Utal na sagot ni Marcus, saka nagsalin ng pagkain. Ano bang iniisip mo't bigla ka na lang natulala? Usisa ni Anne. Wala naman, may naalala lang. Tugon nito na sinundan ng tipid na ngiti. Hindi na ulit nagsalita pa si Anne, pinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain, ay nagkukwentuhan na sila habang umiinom ng wine. Anne, may itatanong ako sa'yo pero wag kang magagalit ha. Malumanay na turan ni Marcus. Sure, ano yun? Tanong ni Anne. Bakit galit ka sa mga lalaki? Tanong ni Marcus. Humugot ng malalim na buntong hininga si Anne bago sumagot. Since I was a little girl, nakita ko kung paano harap-harapang niloloko ng ama ko, ang nanay ko. Iba't ibang babaeng dinadala sa bahay. Namatay si mama dahil sa depresyon. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganon si papa. Samantalang, matino naman siyang babae. Turan ni Anne. Hindi makapaniwala si Marcus sa sinasabi ngayon ni Anne. Madalas, nakikita ko siyang umiiyak sa isang sulok habang nagpapakasaya sa kandungan ng babae si papa sa loob mismo ng kwarto nila. Kaya simula noong nagkaisip ako,
ay nabuhay ang galit ko sa mga lalaki. Lalo na, dagdag pa niya, ngunit nag-alinlangan na ituloy ang huling salita. May iba pa bang dahilan? Tell me, baka matulungan kita. Saad ni Marcus. Hinawakan pa nito ang kamay ni Anne. Hindi pa panahon para malaman mo ang lahat, Marcus. Sa ngayon, gusto ko muna mamuhay ng tahimik. Turan ni Anne. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Saad ni Marcus. Hindi naman sa wala, pero ayoko munang maalala ang ibang bagay. Okay, hindi kita pipilitin. But if you need someone to talk to, you can approach me. Don't hesitate, okay? Turan ni Marcus. Thank you. Paniniwalaan mo ba kung sasabihin ko sa iyong Naudlot ang nais sabihin ni Marcus dahil sa dalawang nag-uusap malapit sa kanila na umabot sa pandinig nito. Sigurado ka bang nandito si Marcus? Turan ng isang lalaki. Oo, according to the information I gathered, siya ang namamahala rito. Sabi naman ng isa. Paanong paghahanap mo sa fiancé mo? Tanong pa ulit ng lalaki. Saka na, what's important for now ay ang makaharap ang famous swimmer that is holding the world title. Determinadong turan ng lalaki. What if he isn't really interested in swimming competitions anymore? Tanong pa ulit ng lalaki. I'll do everything to convince him. Puno ng determinasyong sabi ng lalaki. Hindi basta-basta ang mga Monte Cristo, Dale. Baka mapahamak ka lang sa gagawin mo. May bahid pag-aalalang turan ng isang lalaki. Dale? Dale Yanes? Sa isip ni Marcus habang nakikinig sa usapan ng dalawang lalaki. Anne, let's get out of here. Doon na lang tayo sa bar. Saad ni Marcus na nagmadaling tumayo at kinuha ang kamay ng dalaga. Why? Nagtatakang tanong ni Anne. Basta, saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Tugon ni Marcus. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ni Anne habang nagmamadali silang naglalakad palayo. Ano bang problema? Tanong ulit ni Anne. Yung dalawang lalaki sa kabilang cottage, pinag-uusapan ako. Turan ni Marcus na habol ang paghinga. Ha? Sino ba sila? Tanong ni Anne nang medyo nakalayo na sila sa cottage. Siya ang swimmer na naghahamon sa akin. He's desperate to find me. Saad ni Marcus. Swimmer? Sino siya? Medyo kumunot ang noo ni Anne. Dale Yanes, sambit ni Marcus. What? No, wag mong tatanggapin ang hamon niya. Bulalas ni Anne. Do you know him? Tanong ni Marcus. Sa pagkakataon na ito ay si Marcus naman ang nagtataka. Saka ko nasasabihin sa'yo. Tara na. Huwag muna nating pag-usapan dito. Turan ni Anne. Kung kanina ay si Marcus ang humila sa kanya palayo, ngayon ay siya naman ang humihila sa binata. Makalipas ang ilang sandali. Anne, dahan-dahan lang. Saway ni Marcus sa dalaga, subalit tila walang naririnig. Panay ang tungga ng alak. Ang pinagtataka lang ni Marcus ay kung bakit parang takot ang dalaga sa Dale Yanes na yon. Hindi nito matukoy kung ano ang papel ng lalaki sa buhay ng dalagang lihim na niyang iniibig. Ngunit dahil sa takot na lumayo si Anne ay hindi magawang magtapat ng tunay na damdamin. Natotorpe rin pala ang mga playboy. Wala pa silang isang oras sa bar ay lasing na si Anne. Ginawa niyang parang tubig ang alak. Tama na yan, ihahatid na kita sa unit mo. Saway ulit ni Marcus sa dalaga. Kaya ko pa. Bulol na tugon ni Anne. No, tama na, halika na. Saway ulit ni Marcus. Masyado ka namang atat. Siguro may bala ka sa akin. Pilyang turan ni Anne. What are you talking about, Anne? Kunot ang noong saad ni Marcus. Wala. Ikaw naman. Halika na. Hatid mo ako. Nasusuka ako. Yaya ng dalaga, saka tumayo.
Subalit, muntik nang bumagsak sa sahig. Mabuti at naging maagap si Marcus sa pagsalo rito, kaya ang ginawa ng binata ay binuhat na lamang si Anne. Nakapikit habang nakakapit sa batok ng binata si Anne dahil sa nararamdamang pagkahilo. "Sir, anong nangyari?" Tanong ng isang staff na nakasalubong nila. "She's drunk," tugon ni Marcus. Mabutit na sa first floor ang unit ni Anne. Pagdating doon ay, kailangan itong ibaba ni Marcus upang mabuksan ang pinto. "Where's your key?" Tanong ni Marcus nang maibaba saglit si Anne. "Nasa bulsa ko." "What? Give it to me." Bulalas ni Marcus. "Kunin mo. Matutumba ako kapag bumitaw ka sa'yo." "Anne naman, baka..." Nag-aalangan pa rin si Marcus. Ngunit wala na siyang nagawa, kundi ang hugutin ang susi sa bulsa ng dalaga. Ingat na huwag makakapa ng ibang bagay. Nakahinga siya ng maluwag nang nakuhang walang ni ibang nahawakan, pero si Totoy Bibo ay pasaway. "Kumapit ka ng mabuti at bubuksan ko ang pinto," saad ni Marcus kay Anne na parang lantang gulay. Pagbukas ay muli niya itong inalalayan papasok. Dinala siya ni Marcus sa kwarto at binuhat ulit para isampa sa kama. Ngunit, abangan ang karugtong.